Hello Ray, everyone! Nandito tayo sa labas ngayon guys kasi magtatanim ako ng mga patatas ko. Tapos yung beans din. Saan na ba yun? Andun pa ito sa taas, kukunin ko. Si Anika guys, andun din sa taas ngayon, sa trampoline. Meron siyang baon na libro. Ayan, nagbabasa yan siya dyan kasi bawal talaga siya mag-tablet. Napaka-stricto ni Nico. Bawal talaga ang tablet. But it's very good na andyan siya ngayon guys. Nasa labas siya, naglalaro. Nasa trampoline lang, nagbabasa ng libro, kaysa naman na nasa tablet siya. So kahapon palaga guys, is na-prepare na namin yung bed para sa mga mansika or para sa mga strawberries. Tapos natanim ko na rin yung honey melon. So andun na, nasa ground na yung dalawa. So naglaba ako today. Dami kong labahin. Andun pa sa loob yung iba, nag-change ako ng mga bedsheet and all. Dami kong ginawa. Pero yung mga mansika guys is hindi ko pa siya na-transfer. Siguro today ko siya i-transfer sa ground. Medyo hapon-hapon na dito ngayon guys. Kanina kasi sobrang init talaga. And napakasakit sa mata. Kaya mga ganitong oras na ako guys, pahapon na ako na gala-gala dito sa labas or gagawa ng trabaho dito sa labas. Si Nico naman is nasa trabaho and kami lang dito sa bahay ngayon. Sobrang dry dito sa Finland ngayon guys. Hindi pa rin talaga umuulan. Ilang araw na. Pero yung kapitbahay namin guys, nag-ano na sila sa field nila guys. Nagtawag nito. Naglagay na sila ng something chemical. Manyata yun siya. Para matanggal yung mga grass. Kasi hindi nila tatamnan yan hanggat andyan yung mga grasses na tumutubo. Papatayin mo na yung grasses na yun na andoon. Tapos saka sila magtatanim ng bagong pananim for this summer. Yan na yung aming strawberry beds. So, hindi ko pa na-transfer yung aking mga strawberries guys. Andito pa. Ayan. transfer ko yan mamaya-maya. Tapos, yung ibang mga patatas ko, andoon pa yung sa isang box. Kapoy man guys, maglakaw-lakaw, guys guys. As in, malaki man pala itong yard namin. Hindi ko siya na-realize ba until yung pasaka baba. Kasi pataas kasi yan siya dyan banda. Tapos dito na side, medyo baba. So, exercise din talaga siya ng lakad-lakad. And ako lang ang naghakot-hakot. Kaya, today ang gagawin ko is itatanim ko dito yung aming mga beans. Tapos yung patatas. And yung strawberry. So, gagawin ko yun today. By myself. I hope tulungan ako ni Anika. Pero andun siya sa taas guys. Busy. Busy ang aking amo. Yun, nagbabasa ng libro na kumuha pa talaga yan ng unan. Kaya napakaganda na dito namin nilagay yung trampoline. Kasi meron siyang shade. Ayan oh. Actually, natapos niya na yung basahin ang libro guys. Ang ginagawa niya, kapag natapos niya basahin yung libro, titingnan niya yung mga pictures. Tapos, babasahin na naman niya yun ulit. Ulit-ulit lang. So, ngayon, natrabahuin ko itong yard na to. Mabilis lang naman siguro to. Uy, lisuda, aning tambok tao kay muligid, kita ba? But yeah, kunin ko muna yung ibang patatas ko doon guys. Tapos, mag-start na ako magtanim.
Hello, Ray! Good evening! Good evening, guys, because it's now 8 o'clock in the evening and I'm going to work. Yes, I'm going on a night shift. This is my first time na mag-night shift dito sa Finland. Pero sa Philippines naman palagi ako nagda-night shift. Pero nagda-night shift naman ako nung gumagawa ako ng mga cakes ko, guys. Kasi extra yun na trabaho para sa akin before. Pero this is another extra job. Dyan lang sa Attendo. So, dun sa workplace nila Carlos and Elisa, magna-night shift ako. Actually, meron akong 2 night shift dyan. Today's the first night. And ang dami kong baon, guys. Pakita ko sa inyo yung baon ko mamaya. As in, parang mas nagbabaon pa ako dyan, guys, compared doon sa hospital. Kasi nga, natatakot ako, baka antukin ako, guys. Pero pag kumain naman ako ng marami, baka mabusog ako at makatulog ako. But yeah, it's my first night shift. I don't know what will happen on my shift. Pero enjoy ko na lang din. Ganun naman talaga lagi. Ini-enjoy ko lang. Well, anyways, magdadrive muna ako papunta doon. Andito na ako sa labas ng Attendo, guys. So, dito ako sa main door nila dumadaan. Kasi wala akong own susi dito. Hingin ko pa doon sa station nila. So, guys, kukuha lang ako ng uniform. Dito, yung mga uniforms nila dito is nasa cabinet nakalagay. Yes. So, bibihis lang ako. Tapos, 2 lang kami naka-duty dito sa night shift sa buong place ng Attendo. Time check, guys. It's 2:17, 2:18 ng madaling araw. Andito kami sa kusina kasi kung ano yung mga trabaho sa Il Tavuro na hindi natapos, kami yung tatapos. Aside from taking care of the patient. Kasi we need to make sure na everything is clean. So, ito yung kusina nila dito. So, yung mga ibang gamit dito na hindi nahugasan, hinugasan namin. Tapos, yung mga ibang gamit na kailangan i-prepare for the morning shift, piniprepare na rin siya. Sobrang dali lang naman ang trabaho. Kasi, you just need to make sure that everything is okay sa patients or sa mga asukas or sa clients dito na humihinga sila. Tapos, you need to make sure na na-turn sila from one side to another or na-change yung kanilang position. Hindi pwedeng nakatagilid lang sa right palagi. Dapat i-turn sa left o kaya naka-backrest. Yun lang. Parang gwardiya lang talaga ang trabaho namin dito ngayon, guys. Kasi dito, hindi naman kasi siya kagaya sa hospital na specialized care. Kasi ito is Hoiva Paika siya or yung elderly home. So, ito yung kusina nila dito. Medyo malaki din siya. So, ready na rin yung mga pots doon for the morning para sa porridge nila mamaya. It's 3:41 ng madaling araw, guys. Laban Japan. Kaka-turn lang namin ang sides ng patients, guys. Konti na lang. 3 oras. Tapos, uwian. Good morning, guys. Natapos din ang morning shift. Ay, night shift pala. First night shift ko ever dito sa Finland. Grabe naman itong sasakyan to magpa-under. Uy! Prino-prino! Pud! Sobrang sunny, guys. Grabe. Uy. Kapuyas akong naong. Kapoy man permanente akong naong, guys. But yeah. The night shift went very well. Pero pagdating talaga ng alas 5, guys. Diyan talaga ako sa alas 5 na kaka-feel ng pagod. Yung pagod na gusto mo nang matulog. Pero actually, it went very well. Tsaka, ang daming food kong baon. Ni isa doon, guys, hindi ko nakain yun kasi sobrang daming pagkain na andoon na libre lang siya. Kaya, ano yun lang kinain namin ni Sari, yung kasama ko today sa shift. 2 lang kami na take care sa hiningal ako. Bakit kasi dito? Yeah, it went very well, guys. So, meron pa akong isang gabi. Another night. Let's see. Gagapang na yata ako after ng
Second night guys, pero uwi muna ako ng bahay. Matutulog ako. And mamaya papasok na naman ulit tayo. Hello Ray! Second night shift or second na graveyard shift ko today. Ito na yung last for this month of May. So sa next month na naman ulit. So punta muna ako ng trabaho guys. Malapit lang naman. About 3 to 4 minutes drive lang. Galing dito sa amin sa bahay. Andito na ako guys. Minessage ko si Carlos na pagbuksan niya ako kasi andito siya guys. Nagwo-work siya dito ngayon. Panghapon sila ni Elisa. Eh wala pa akong susi dito. Kasi cake ka lang naman ako. Ayan na si Don Carlos. Oh. Yay! Ang Don Carlos natin oh. Bahay mo to sir? Pasok ka sa bahay. Itong mansion ni Don Carlos. Pangalawang gabi ko dito guys as night nurse dito sa Atendo. Ito malapit sa amin. So, isa sa mga routine dito guys is yung laundry. Ang naglalaban ng mga damit ng mga clients dito guys is yung nurse sa night shift o kaya sa morning and yung sa afternoon na Valley Vuoro. Pero kapag merong naiwan is yung night nurse ang gagawa nun since calmer naman kapag gabi. So, mabilis lang naman kasi mga machines naman ang gamit. So, yung mga damit na andito guys, tutupiin ko yan. Tapos, ilalagay ko doon sa mga boxes nila para maayos siya and madala yan sa mga room ng patient tomorrow. It's 5:27 in the morning guys. Tapos na ako nagsulat ng aking charting. Napaka-simple lang charting dito compare sa hospital. Kasi sa hospital, napakarami namin kailangan isulat. And in detail talaga siya. Pero dito, kasi kung stable naman sila, halos stable naman sila lahat. So, isusulat mo lang na natulog, hindi natulog, ganun. Kaya okay lang. Tapos, nag-change ako ng asento ng patients ko kanina. Nilabhan ko yung mga damit ng ibang pasyente. Tapos, yung uniforms din ng nurses dito. Yung ganito na uniform, guys. Kasi di kagaya sa hospital na ang naglalaban ng mga damit doon is yung mayroong company. Pero dito, sila ang naglalaba. Yung night shift. Okay lang naman kasi hindi ko naman kinamay yun and machine naman lahat. Tapos natuyo na rin lahat guys. Natupik ko na. Nalagay ko na rin dun sa mga cabinets. Maayos na rin yung mga damit doon na pwedeng gamitin ng mga nurses. Ayun. So, maghihintay na lang kami ng morning shift. Tapos, mag-i-endorsement. Itong trabaho sa Hoivat guys, most of the dito staff is mga practical nurses sila. Pero yung pag-cake ako dito today, ito yung extra job ko. Yung aking sahod is pang Sairan Hoitaya or pang nurse siya, hindi pang Lai Hoitaya. Kasi ayaw akong bigyan ng boss nila dito ng Lai Hoitaya na sahod. Pero sinabi ko naman sa kanya before na pwede ako na mag-Lai Hoitaya lang. Kasi ganyan ang pwedeng gawin ng nurse guys. Pwede kang mag-work as Lai Hoitaya and as a nurse. Pero sabi niya, hindi daw kasi ang aking degree is Sairan Hoitaya or yung nursing talaga. Kaya yun ang binigay niya sa akin na sahod din is yung pang nurse din talaga, hindi siya pang Lai Hoitaya. Napaka-chill ng second night ko dito guys and yung kasama ko is chill din siya masyado. So, ayun, lahat ng pasyente namin dito or lahat ng mga clients dito guys is natulog talaga sila. Some of them is napupunta naman ng toilet mag-isa and kaya nila to take care of themselves. Yun nga lang mga sila, may mga Alzheimer's, mga dementia, kaya andito sila guys kasi nga hindi na nila kayang mabuhay on their own sa mga kanya-kanyang bahay. Kaya this is the best place for them to stay. At least there will be nurses or hoitaya na mag-guide sa kanila and magbabantay sa kanila 24 hours. Ang shift dito sa Hoiva guys is 3 shifts siya. May morning, may afternoon, and yung graveyard shift.
sila Carlos and Elisa was nasa afternoon shift sila, or yung tinatawag na Il Tavuro, and ako right now is nasa graveyard shift or yung Iwavuoro. Maya-maya darating na rin yung mga morning shift na mga nurses or yung mga layhoy tayo dito, and magbibigay na kami ng brief endorsement lang naman. I don't think meron akong kailangang i-endorse guys, kasi okay naman yung mga pasyente. Lahat naman sila stable, lahat sila natulog. And napaka-calm talaga ng second night ko dito. Good morning guys. Napakasani na sa labas. It's already 6:18 ng umaga. Yeah. Pero tulog pa rin lahat ng mga tao nandito. So parang wardya lang na talaga yung trabaho ko dito guys. Chill lang siya. Ang ganda ng kanilang terrace sa labas guys. So pang summer talaga siya. Meron na rin sila mga nilagay na mga flowers doon. Itong elderly homes na to guys, meron siyang dalawang side. Yung A tsaka sa B side. Tapos bawat side is merong mga rooms ng mga clients nila. Tapos meron din silang sariling place kung saan kumakain din yung mga clients. Sariling kitchen. Pero yung food is the same lang. Tapos na rin guys ang 2 days na night shift dito sa Attendo. Next month na naman ulit. Para marami tayong extra. Hi guys, maayong udto. So nasa bahay ako and kakagising ko lang, galing ako ng night shift. So gagawa muna ako ng salmon soup para kay Anika and Nico. So yung lahat ng ingredients na ginamit dito guys, except sa laurel na yan and yung salt and pepper na gagamitin ko mamaya, is nanggaling lahat sa Haviki. Yung gatas instead of cream, kasi wala kaming cream. So gatas ang ginamit ko guys, yung carrots, yung onions, tapos yung ating salmon. Ito na yung salmon na nanggaling sa Haviki din. So sobrang tagal ng nire-request ni Nico sa akin na gumawa daw ako ng salmon soup, and this is the time to do it kasi mabilis ang pagkain lang. Pagod na pagod ako guys after ng night shift. Alam mo yung pagod na hindi ka napagod na dahil sa marami kang ginawa. Napagod ka kasi wala kang tulog. Yun yung pakiramdam ko. Kasi wala naman kasi masyadong ginawa talaga doon sa Attendo guys during my graveyard shift. Kaya napagod ako kasi hindi na ako sanay na mag-graveyard. So, it was 2 nights na graveyard. Okay naman yung first night ko. Pagdating talaga ng alas 5 ng umaga, dun talaga na feel ko na sobrang pagod na pagod ako. And parang matutumba na ako, parang ako mahihilo guys kasi gusto ko nang matulog. Kasi yung shift is nag-start siya ng 8:30 ng gabi, tapos natapos siya ng 7:10 ng umaga the following day. But yung Saturday and Sunday, yung last night guys na graveyard ko, it was very calm, it was very quiet. Kasi yung mga clients na sa first night ko guys, sobrang nila, aligaga sila, hindi sila mapakali. Yung iba, hindi naman lahat. Yung iba sumisigaw, ganun. Kasi normal yun guys, kapag matatanda na nga yung pasyente, makakalimutin sila, meron sila mga Alzheimer's, dementia. So, meron silang pakiramdam na kakaiba sa kanila guys. Yung feeling nila, iniiwan sila, wala silang kasama. Paulit-ulit lang yung mga sinasabi nila ganun. Parang ako din, paulit-ulit lang yung mga sinasabi ko. But anyways, it was very nice to do that graveyard shift sa Attendo. Kasi napakaganda talaga ng mga staff dyan, and organized din yung Attendo guys. And ayun, napaka-calm siya. Hindi siya kagaya sa hospital na mag-iisip ako ng mga medications, mag-iisip ako ng mga lab tests ng mga patients, yung mga doctor's orders. Diyan guys, walang ganon. Kasi parang bahay nga talaga siya, or yung elderly home. Kaya lahat is do not resuscitate na orders yung mga patients or yung mga asukas dyan. Tapos lahat is, as of the moment, is kalmado, and yung,
ano ba yung gusto kong sabihin? Yung parang stable. Stable halos lahat, guys. Kaya, it was very nice to do it. But yun na nga, today, pagkagising ko, it's already 11 o'clock ng tanghali, guys. Sobrang init. Kasi yung sikat ng araw, guys, is nag-strike siya dun sa bintana namin. Kailangan pa namin bumili nung isang blackout curtain para i-cover yun. Para kapag nag-night shift ako is maano talaga siya, hindi pumasok yung sinag ng araw. Pero ganito ako, guys, kapag galing ako ng graveyard shift, matutulog ako ng right away pagkadating ko, guys, natulog ako. Tapos ngayon 11 o'clock. Mamaya matutulog na naman ako ulit. Pero ito na nga, lulutuin ko muna yung tanghalian ng dalawa kasi walang food dito sa bahay. Di naman yung magluluto si Nico kapag feeling niya na hindi siya marunong maggumawa nun. Kasi sabi niya, it's better na ako daw gumawa nito. So lahat ng mga ingredients, guys, is nanggaling sa Haviki. Wala na akong ganang pumunta doon sa sala para bumili ng cream kasi yung kerma talaga ang usually na ginagamit pag gumagawa ng salmon soup para maging creamy siya. But since walang kami noon, di na ako maghahanap noon. Ayoko na rin utusan si Nico na pumunta ng store. So ito na lang raswa to na gatas na nanggaling doon sa Haviki. Ito, guys, is hindi pa siya mag-expire on June 3 pa siya mag-expire, pero ando na siya sa Haviki kasi nga sa isang box na malaki, guys, merong isa or dalawa na pumutok tapos the rest of the boxes is nadamay. Yung nagkaroon sila ng marks na parang nahugaw na siya, nadumihan yung packaging niya, guys. Galing doon sa mga gatas na pumutok, kaya andun siya sa Haviki. And thank you, Haviki, kasi meron akong magagamit para sa aming salmon soup. Today namin pinagpatuloy ni Nico yung planting, guys. Nico said this is a very difficult job. If a woman makes an order, it's difficult. Huh? Because it's changing. It's changing. Randomly. Really? There's no like Exact. Oh yeah, like instruction. But yeah, dito na side, guys, yung natabunan dyan, taniman na namin yan ng patatas. So, kahapon, nalagay na namin yung iba. So, today na namin pagpatuloy. Kasi nga, sobrang busy din namin. And, malaki-laki pala talaga tong yard namin, guys, na pagtataniman. But yeah, we will try our best na matapos to. So, si Nico ang taga-bungkal, ako yung tagalagay. Tapos ako ang magko-cover mamaya ng lupa. So, yung patatas field namin is galing doon hanggang dito sa dulo, guys. Yan. So, isang row ng patatas. Marami ito. Marami pa ito, guys. Tapos, yung iba na sobra niyan, sa plant boxes ko siguro ilalagay. Yan lahat yung mga nakuha ko doon sa dumpster, guys, na mga patatas. Ito lahat yun. Tapos, yung mga purple na patatas pala ito, oh. Yung may tumubo na ba. Napakasayang, di ba? So, pakikinabangan natin yung tinapon nila sa basurahan. Tatanim natin para maging maraming patatas. Ang daming gawain dito sa yard namin, guys. Punta kayo dito, tulungan nyo kami. But yeah, very soon matatapos naman to. Mabilis na lang to. Tapos, magpapahinga ulit ako kasi matutulog ulit. Maybe there's a gold? Oh, it's not a gold. It's just a normal stone. Yo. But if someone want to buy it, we have them. Si Nico na daw mag-cover, guys, kasi wala daw akong tulog. Ako na lang daw yung tagalagay ng patatas doon sa ground. They are sleeping there. Potatoes are going to sleep? No. Yeah, we will harvest this after 3 months.
Meron din pala ako mga potatoes guys na nakat. Pero some of them, like ito, okay pa ito. Pero like ito guys, nagkaroon na siya ng mold. So this will not grow properly. But, itatry ko pa rin na itanim yan. Kasi pwede naman kasi i-cut yung potatoes. Tapos, itanim siya. Kasi marami kasi yan siya guys na tanim na tutubo yan ba. Ayan o. So it means na kapag maraming tanim, maraming magkakaagawan ng patatas. Pero konti lang naman yung mga nakat. So, itatanim ko pa rin yung iba nito guys, yung medyo okay pa. Like ito, medyo okay pa naman ito. Yan o, meron pa siguro ang tutubo niyan. Experiment, bagong experiment na naman. Yeah. Yung iba is namatay na talaga, like ito, namin tuskig na gito si auntie. Pero okay lang yan kasi hindi naman ako gumastos sa mga patatas na to, diba? Galing naman to doon sa Haviki. Haviki? Doon sa, tawag nito? Haviki nga, sa waste nga, doon sa mga garbage na patatas doon sa dumpster. Kaya okay lang. Nagamit pa rin sa experiment. Pero itatanim ko pa rin yung iba niyan, guys. Ito na yung salmon soup natin, guys. Or kalaketo ang tawag nila sa Finnish. Nilagyan ko rin siya ng dill. Kasi kailangan yan siya lagyan ng dill.